What if sila ang susunod na biggest love team? Pantapat sa Aldab, sa lips ni Raisa May naglanding yung kiss. What if the next love team, big love team sa showbiz, ay si Raisa May at si Bimbi? Okay, trending recently on itong weekend, no, yung guesting ni Bimbi sa noontime show kung nasaan nandoon si Raisa May. All because apparently ni-reveal ni Bimbi na si Raisa May daw ang kanyang first kiss. Well, alam niyo naman kasi, of course, Bimbi is anak ni Chris Aquino, and syempre nung mga time na medyo bata-bata pa siya, na-expose na siya into, creating movies, naging kumbaga may mga cameo roles na nakasama na siya sa mga cast ng mga movies, na nandoon din si Raisa May because si Raisa, since being a regular sa Eat Bulaga nung time na yon, na nasasama siya sa mga pelikula ni Bossing Vic Soto. So doon sila nag-meet, doon sila nagkakilala. So parang ni-reveal ni Bimbi na si Raisa May daw ang kanyang first kiss. Technically, I think in real life and on screen din, kasi parang sa eksena ata yun kung hindi ko nagkakamali. So nagkamali siya ng aim, sa lips ni Raisa May naglanding yung kiss. Tinatanong ko lang kung what if sila yung next biggest love team, because ang daming mga audience and yung mga netizens ang kinikilig, no? Kinikilig dun sa dun sa kanilang dalawa, kasi parang ang tangkad ni Bimbi, if you guys can see the episode, ang tangkad ni Bimbi, nakuha niya yung kumbaga yung andun yung height, tapos yung humor ni Chris Aquino, kumbaga parang kumbaga parang alam mo talagang nag-mature, nag-grow na si Bimbi. So ang tangkad niya, ang laki niyang mama. Tapos, eto si Raisa May na parang, of course, I think Raisa May is of legal age na siya. So, pag tinignan mo siya, parang teenager pa rin kasi maliit siya. So, parang tinitingnan ng mga tao na parang, hala, ang cute ninyo kahit isang matangkad at isang maliit. Ganon. Tapos, since I think Bimbi was in that episode because guest siya dahil birthday ni Raisa May. So, nagbigay siya ng gift kay Raisa. At yung binigay niya ay isang mamahaling necklace. Of course, syempre, feeling ko naman hindi magbibigay ng basta-basta lang si Bimbi, diba? So, nagbigay siya ng necklace kay Raisa May. Tapos, ang cute pa ng hirit ni Raisa May. Sabi niya, may leeg na ako, Bim. May leeg na ako. Kasi, diba, dati kita naman siya sa mga, nung nag-uumpisa siya sa showbiz, maliit na bagets, medyo chubby siya. Siyempre, kasi nung bata, doon siya nakilala cute na sumasayaw. And, ayun, ang cute lang na yung hirit niya, Bim, may leeg na ako ngayon kasi mas kumbaga dalaga na si Raisa ngayon. So, lady na talaga. She's a woman already. And ang cute lang nila pareho. Also, nung nakita ng mga netizens si Bimbi at saka si Raisa May na magkasama ulit on screen, people were reacting and were saying na, oh my God, parang gano'n na ba tayo katanda? Kasi ako personally, nakita ko si Raisa May nung contestant pa lang siya, napapanood ko na siya sa Eat Bulaga, na sumasayaw siya ng charap. Like, cha-cha. Sumasayaw siya. Batang-bata pa siya noon. And now, ilang taon na ba siya? Guys, kamusta naman? So, ganun na tayo katanda. And I can totally relate with the netizens who reacted na they felt old. Kasi ako din, pag nakikita ko si Raisa and nare-realize ko na ito na yung edad niya, like, oh my God. Diba? Eh, nung nag-start siya sa showbiz, bagets na bagets pa. So, ang cute lang. Ang cute ko si Raisa May at saka si Bimbi pala yung magiging magka-love team. Though, alam ko nung time na yon, nung bata siya, pinipair siya lagi kay Baste. Hindi lang ako sure kung nasa na si Baste ngayon. Yung isang bata din na medyo chubby-chubby, mistiso, maputi, na nasa Itbulaga din yun. Cute din yun. So, yun sila palagi yung madalas na magkasama sa mga segment. So, hindi ko na alam kung nasaan na si Baste ngayon. But, yeah. Ang cute. Ang cute lang ni Raisa at saka ni Bimbi.
So, what if sila ang susunod na biggest love team? So, I guess kabahan ang It's Showtime pagka nag-click yung um, Ryby, Riza and Bimbi, or hindi ko alam, wait lang, wala lang akong maisip. Pantapat sa Aldab. Ang cute lang nila. It's nice. It's nice to see, yung kumbaga parang kasabay mo lumaki yung child star. And it's also nice to know na nasa showbiz pa rin sila ngayon. And I think Raisa is also studying kasabay nung kanyang pagiging artista. Yun ang talagang, yun ang magandang part no, na diba? Nakikita mo pa rin siya active in showbiz but at the same time nag-aaral. So, ang cute lang. So, happy birthday, Riza! Abangan namin kung baka may future yung love team ninyo ni Bimb. Oh my God, si Bimb! Like, Bimb is all grown up na rin. Like, binata na siya eh. And in fairness kay Bimbi, nag-iba yung itsura niya. Ang cute niya na ngayon. 'Di ba? Yung parang the cute matalino boy next door. Ganun yung vibe niya. Ganun yung vibe. Cute matalino with humor na boy next door ang vibe ni Bimbi. Anyway, we'll look forward to that. But for now, that's it. Much later. May mga toxic na magsasabi na, bakit ka ba nag-aayos? Bakit ka nagpapaganda? Bakit ka nagpapasexy? Para mapansin ka ng iba? Hindi pa naman ako naka-encounter ng ganito. It's based on kwento, ganyan, yung mga naririnig-rinig lang nating kwento, ganyan. Para bang tatanungin yung partner, tatanungin yung babae. Ha? Na, ba't ka ba nag-aayos? Para mapansin ka pa ng ibang lalaki? May jowa ka na, may boyfriend ka na, di ba? Yung mga ganun. Parang, bobo ka ba? Hindi naman okay, fine, sige. Baka meron talagang mga ganun na yun yung purpose para mapansin ng iba. But, not all women dress para mapansin sila ng ibang tao, para magpapansin, ganyan. Ha? Hindi lahat. Tandaan nyo, hindi lahat. Ako, nagdadamit ako ng gusto kong damit. Nagsusuot ako ng heels kahit masakit sa paa yun. Nagme-makeup ako kahit minsan nakakatamad. Pero nagme-makeup ako kasi alam kong I look good kapag ka nakaayos ako. And that adds up to my confidence on that day. Minsan nga magsuot ka lang ng magandang underwear. Ewan ko hindi ko alam kung may ibang nakaka-relate nito. Pero kapag ka nagsuot ka lang ng magandang underwear, or like you bought something, it's something nice, tapos sinuot mo ng araw na yon, kahit hindi alam ng ibang tao na bago yon, or like gustong-gusto mo yung suot na yon, but it adds to that good mood during the day. Parang it adds to your overall mood. It makes your mood good during that day. Yan yung tama. So parang, 'di ba? Huwag kayong toxic na parang ano ba 'yan? Papaganda ka pa. Ganyan-ganyan para mapansin. Hindi ganun. So, kaya wag kayong nagagalit sa mga babae kapag matagal sila mag-ayos. Hindi yun para sa inyo. Para yun sa sarili niya. Diba? Hindi yun para sa'yo. Para yun sa sarili niya. Kaya wala kang magagawa kundi maghintay. Okay. Diba? Ibalik ko na lang yung yung ipit. May iba pa, yung ibang toxic dyan, sasabihin, ano ba yan, nag-ayos ka, wala namang difference. Sinasabi mo bang nag-ayos na ako pero pangit pa rin ako, yun ba yung ibig mong sabihin? Wala kang pake. Basta para sa akin, okay na yun
wala kang pake. Kung sa tingin mo hindi nagbago yung itsura ko pagkatapos ko mag-ayos, wala ka na dun. Ah, ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, Mag-like at mag-comment ka na. Mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!